Praise God. Walang time sa Panginoon. It's only created by God for us para maging aware tayo sa kanyang kapangyarihan. He has all the power. Pero sa Diyos walang oras. He has all the power to give and take. He has all the power na bumuhay at kumuha ng buhay. Kaya nga, wala tayong may pagmamalaki. And time is an essence. Kaya isa sa mga sign na talagang we have to take all the opportunity yung kanyang pagdating. Malapit na siya talagang dumating. All the signs are here. The Israelites are put together in one as a nation. Pangako yun. At lumalabas na yung mga umuupo sa Israel. At sa huling panahon, sabi niya, ang tao ay magkakainan at mag-aasawa at ibibigay sa pag-aasawa. Maglakad kayo diyan sa Barte. Ang daming kainan. Sa lahat ng institusyon, ang pinakamarami, kainan at pagkain. And it is an opportunity na binigyan kami yung pag-aasawa at ibinibigay sa pag-aasawa. Actually, it is a ministry. We share the word to them aside from the love given to us. Sign yun. Yun ay mga huling araw. So take the opportunity to serve God. Let us pray. Thank you, Lord God, sa panahong ito na we worship, we pray. Lord God, we give time to you. Kaya naman, speak to the hearts of everyone. Magsalita kayo sa puso nila. Turuan niyo sila. Matuto sila, Lord God, na sumunod sa inyong gusto, sa inyong kalooban. At Panginoon, sa sandaling ito, mag-minister kayo sa kanilang pangailangan. Ito man ay financial, material, spiritual, emotional. I-meet niyo ang kanilang pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. At mag-serve kayo sa inyong salita, magkita ng inyong salita at ng inyong presensya sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ba, give and take ang ginagawa natin every time na mag-meet tayo dito. We give our praises to God, and that is worship. Sabi niya, sabay niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Yung Espiritu, yun yung in-invite niyo ang Holy Spirit through the song, through the music. So we serve by singing. Sino hindi madalas kumanta rito? Nakatayo lang. Tinitignan yung katabi. Kumanta naman kayo. Itaas niyo naman yung mga kamay. Huwag yung utusan pa kayo ha. Yung usap. No? Kasi you are serving. You are giving your praise. And then once you sit down there, alam niyo ba siya naman magsiserve sa inyo? By His Word. Na binibigyan kayo ng inspirasyon, unawa, katalinuhan, at kalakasan sa magitan ng kanyang promises. So give and take ang worship. There are only two things that we do here. Sabay siya sa Espiritu at katotohanan. And we worship Him through songs. At katotohanan, and that's the time God will tell you what to do. Kaya dalawa lang. Give and take yan. We give our praises, He served through His Word. Kaya hindi ito sayang. Ito kalooban talaga ng Panginoon. This is the basic thing na tinatag niya. Worship Him in spirit and in truth. At ngayon sa ating paglabas, okay, diharap naman tayo sa daigdig. Kung meron din lang kayong gustong ipagyabang, sabi ng Panginoon, ipagyabang nyo ang Panginoon. At kung meron din lang kayong gustong iposes ang kinin, gustuhin, alam nyo, mas gustuhin nyo na punuin kayo ng presensya ng Diyos. At kung meron din lang man kayong gustong puntahan nyo kung nasaan ang Panginoon. At yan ang magpupuno sa inyong katauhan. Hindi yung mga bagay na ini-advertise, nasa Shopee, nasa Lazada, nasa kapitbahay, huwag niyong hangarin yun. Hangarin niyo ang Diyos, ang Panginoon. Kasi kung anong meron kayo, yan ay lumalabas sa inyo.
Kaya kung puro kamunduhan ang inyong ginugusto, kayabangan, inggit, at pagnanasa ang lumalabas sa inyo. Pero kung kayo punong-puno ng Panginoon, hindi nyo alintana ang pagsubok, hindi nyo alintana ang kapitbahay kung anong meron siya, hindi nyo rin alintana anumang bagay na inyong dinaranas. Because you are filled with God. Ipagyabang nyo ang Panginoon. Nasain nyo ang inyong kanyang presensya. At pumunta kayo, nasain nyo kung naroon, kung nasaan siya. Now, I would like to read, no? Sabi dito, I'm the vine, you are the branches. Pero may sinabi rin siya, kung ano ang bunga, ganun din ang puno. Basahin nga natin. Kasi kahit na kayo Kristiyano, pero kung punong-puno naman kayo na nasa inyong ugat, ang inyong damdamin, pangit din ang lumalabas, pangit ang inyong sinasalita, pangit ang inyong relasyon, pangit ang nagiging buhay nyo, kasi yung puno, kung ano meron kayo. Kaya sabi dito, sige, basahin natin. Luke chapter 6, verse 43. Babasahin ko yung 43 lang ba yung nakalagay dyan? O yung hanggang 45 yan eh. No good tree. Pwede ba Tagalog, anak? Itagalog mo nga. Tandaan nyo kung ano yung lumalabas sa inyo, yun yung nasa kalooban nyo. Kung ano yung ugali nyo, yun yung nasa kalooban nyo. Kung ano yung nagiging buhay nyo, yun ang mga inaccumulate nyo sa inyong buhay. Kaya sabi rito, ang mabuting puno ay hindi magbubunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Kaya kung ano yung nasa inyo, yun yung lalabas sa buhay nyo, sa inyong isipan, sa inyong ugali, sa inyong salita. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matinig na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Sa 45 nga. Sige. Ganon din naman ang tao, ang mabuting tao, ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabuluhan. Kabuluhan ba yun? Kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ganon din ang kanyang ugali. Ganon din ang kanyang uri ng buhay. Kaya kung may pagyayabang lang kayo, huwag niyo pagyabang mga bagay na mga makamundo. Kung meron din lang kayo gustong iposes, nasain nyo na kayo ay mapuno, poses ng presensya ng Diyos. At kung meron din lang kayo gustong puntahan nyo kung nasan ang Panginoon. Kasi magbubunga yan sa buhay nyo eh. Magbubunga yan sa inyong salita. Praise God. Kaya hindi kayo lugi. Maganda may bubunga ng nasa Panginoon. Pero kung ang iniibig nyo ay daigdig, ninanasa nyo ay daigdig, malulugi kayo. Unang-una masisira ang daigdig. Mapaparang to. Kung nanasain nyo, puro kayabangan lang, walang magkakagusto sa inyong personalidad. At kung ang inyong sinasalita ay masasakit, wala kayong magiging kaibigan. At higit sa lahat, siyempre, wala ang Diyos sa inyo. Nasain natin ang Panginoon. Siya talaga nagpupuno. Kung ano yung nasa inyong puso, nasa inyong katauhan, siya yung kusang lumalabas. Okay. So, fill your heart with Jesus' presence. Yan ang una niyong nasain. Paano ba mapifill ang inyong heart? By the Word of God. Kaya lagi tayo nandito, lagi nakikinig ng salita at personal sana nababasa nyo ang salita ng Diyos. May personal devotion dapat kayo. May personal reading kayo. Kayo mismo basahin nyo ang salita ng Diyos. Kaya nga sa inyong pagpipray, sana samahan nyo ng Word of God. And take it, parang panata. Nung ako'y naging Christian, ang unang panata ko talaga, basahin bawat chapter. Wala nga akong Bible guide dun eh. Basta, basa-basahin lang.
2 chapter. Hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Naging panata ko yun. Kung meron din ng kayong panata, yung panata para sa Panginoon. Yung mga panata na ikalulusog na inyong spiritual na buhay. No? Kalulugdan ng Panginoon yun. At kapag pinabasa niyo ang Bible, alam niyo, maraming interpretation yan. At yan nag-guide sa buhay niyo. Nung una, siyempre, pag binasa niyo yan, maraming salita na hindi nyo naintindihan. Maraming mga pangyayari ang hindi nyo maintindihan. Pero tiyaga lang, basta magbasa lang kayo. Sama nyo, i-couple nyo yan sa inyong pagpananalangin. Nawa kayo mismo magbasa ng Bible. Huwag kayong magre-rely sa pastor, sa evangelist, sa mga anong nakasulat. Kasi bias din yan according to their experience. Kasi ang Panginoon Diyos, alam nyo ba ang Panginoon Diyos? Bagamat iisang kanyang salita, may kanyang ibang experience na binibigay sa inyo. Ang Panginoon Diyos, hindi siya ready-made. Lagi siyang customized. Bagamat ang pag-ibig niya ay pakyawan, pero kapag siya nag-deal, is personalized. Lagi personalized yan. Kaya nga, kapag kayo nagbabasa ng Bible, alam nyo, kapag kayo nagbabasa ng Bible, na-fit ang salita ng Diyos sa buhay nyo. Nagkakaroon kayo ng wisdom. Nagkakaroon kayo ng inspiration. So, feel Jesus Christ present in your life. Kaya, nung una, hindi man lang kayo makapag-praise the Lord, makapagpasalamat sa Panginoon, pero kapag napupuno kayo ng presensya niya, ang daling magpasalamat, ang daling magpatotoo, kasi napapatunayan nyo kung ano yung salita ng Diyos. Ang daling mag-share. At hindi lamang dapat ang pastor ang nag-share. Dapat members. Mag-share kayo ng Word of God. At syempre, hindi lang naman sa salita, sa buhay nyo dapat ipatotoo to. So, fill your heart with Jesus present. Kaya nga, kung meron din lang kayong nanasain, nasain nyo ang presensya ng Diyos. Kung meron din lang kayong gustong puntahan, hindi yung mall, hindi yung Boracay, yes, nakapag-Boracay. At tayo iba, nagnanasa mag-Boracay, no? Hindi yan ang primary target natin. Ang primary target natin, kung nasa ng Panginoon, puntahan natin. Kung saan kayo matututo, puntahan nyo. Unang-una, syempre, yung church. Yung mga seminars. Yung mga, attendan nyo naman. O di kaya, kung di kayo makapunta, puntahan nyo ang inyong kwarto at hintayin siya. Hindi. Kung saan makapagpapalubag ng loob, kapitbahay agad, kaibigan agad, doon iiyak, iyakan nyo ang Panginoon. Alam nyo ba, gustong-gusto niya ng Panginoon na ibuhos nyo ang lahat ng damdamin nyo sa Kanya. Ibuhos nyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin, mas maganda mag-solo kayo. Kasi doon yun talagang ibubuhos nyo ang inyong damdamin. Hindi sa best friend. Hindi sa mga tao, kasi ba may chismis pa kayo niyan eh. Ako, delikado. Pag nag-post kayo naman damdamin nyo, chismisan na yan. Huwag naman nyo ibulat-lat ang inyong buhay sa ibang tao para makapagpagaan ng kalooban. Ingat kayo, kasi madudulas ang dila niyan. Unlike sa Panginoon, bukod sa pinalalakas tayo niyang loob, hindi niya ikikwento sa iba. Kaya unang-una talagang ibuhos niyo ang inyong damdamin sa Panginoon. At bibigyan kayo ng wisdom what to do next because you filled your heart with His presence. Pagdating dito sa prayer meeting, magkikwentuhan pa rin. Huwag naman ganon. Ipag-pray natin kasi nalaman na. Di kumalat lalo na may problema siya pag-pray natin, pero kwentuhan muna. Dumating na sa ibang tao. Naikwento na. Sa prayer meeting pa yun. Kaya, bago nyo ikwento sa ibang inyong problema, ibuhos nyo ang inyong problema sa Panginoon. Buhay ang Diyos. God is a person. He can hear. He can listen. He can even talk to you. Kaya nga, the next is let the Spirit speaks to you. Hintayin nyo magsalita siya sa iyo. Nagsasalita siya. Alam nyo, hindi lang natin alam na siya na pala yun.
Later ko lang nalaman, ganun pala siya magsalita. Because there are many ways God will talk to you. Of course, through the Word, tumatama sa'yo. Or sa nabasa mo, or sa Bible. Pero may time na talagang merong urge na gawin mo. Merong wisdom papasok agad sa'yo. It is God as long as it would not harm others. At alam mo, tama, gawin mo yon. Pero kung ito, alam mo, ikaha-harm ng iyong sarili, ikasasakit ng ibang tao, huwag madaya yon. Because God is good, He would not harm anybody. He would not harm yourself. Listen to the Spirit. Or kung may mga vision ka na panaginipan mo, isa rin yun. Or kung merong narinig nyo ang kanyang boses, kakaiba yun, pero it's a gift. Hindi lahat ng kung anong nangyari sa kanya, igagayahin nyo. Hindi po, iba-iba ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga siya personalized. Iba yung gift ng bawat isa. Iba yung na-experience niya, iba yung ma-experience nyo. Iba yung sinasabi sa inyo ng Panginoon, iba rin ang masasabi sa iba. Pero lahat ng yan ay para sa kapurihan ng Panginoon. Pero kung ang nadarama niya ay kasisira ng iba, pangit yun. Kahit sabihin nyo, sinabi sa akin ng Panginoon, pero kasisira ng iba, ikachismis, huwag niyong sabihin nyo, it's not from God. Ayaw ng Panginoon manira. God is good. Wow. Kahit sabihin yung sinabi sa inyo ng Panginoon, pandaraya yon. Anything that would harm others, not from God. Anything na masama, sabi ng Panginoon, hindi kanya yon. Ito'y maaaring sa sarili nyo, maaaring sa bulong ng tao, bulong ng diablo. Kasi tatlo na bubulong sa atin. Tatlo. The Holy Spirit, the devil, and your person. Yung ugali mo. Tatlo yan, kaya mag-iingat kayo. Pero as long as you are filled with the Holy Spirit, as long as you are following the Word of God, as long as you are following what is right in the eyes of God, hindi ka magkakamali. Because God is righteous. Kahit na sabihin, ako na-rebuke na ako eh. Open rebuke is better than love. Pero kung ano-anong masakit na sinabi sa akin, hindi na yung open rebuke eh. Naglabas na siya ng sama ng loob sa akin. Kaya nasaktan ako. Hindi yung nire-rebuke ako, hindi niya ako kinokorek. Sinasaktan niya ako. Ang sakit ng mga sinabi niya. Nako daw, nagnako ng pera sa church. Lahat ng yan. Ang sakit talaga. Sinasabi niya lang daw ang tama. Anong tama? Sigurado niyo ba ako kumuha? Yung mga ganong sample, baka nararamdaman nyo rin yun. Akala nyo righteous kayo. Feeling righteous lang. Pero ang gusto nyo talaga ay ibuhos at sama ng loob. Hindi righteousness yun. Ikasasakit ng kapwa, huwag nyo na ituloy. Ikakalat ng kanyang pangit o ikasisira niya, huwag nyo nang ituloy. Kasi hindi na sa Panginoon yun. Maaring sa inyong klaseng ugali na kayo talagang chismosa, na talagang kayo'y mapamintas. Huwag. Huwag niyong ituloy. Pero kung ito ay para sabihan siya na tahimik at talagang siya lang ang kakausapin nyo, at huwag siyang isasaktan, it is the call of the Holy Spirit. Pag sinabi niya, tama na yan, magtipid-tipid ka naman, okay yun, sa Panginoon yun. Ang dahil mo nang binili, masasayang lang yan, hindi ka naiinggit, kasi hinahalalan mo siya na ang lahat ng pera ay nauubos din. Magsalita ka. The Holy Spirit is talking to us for our good and for good of others. Remember that. Hindi siya magsasalita ng ikasasakit ng kapwa, ikasisira ng inyong relasyon. So better, puntahan mo ang Panginoon, kausapin mo siya, at maghinay-hinay ka at makinig ka sa kanyang sasabihin sa buhay mo. So, let the Holy Spirit speak to you. Huwag mong pakinggan ang iyong galit. Huwag mong pakinggan ang iyong inggit. Huwag mong pakinggan ang sama ng loob. Halos nagawa ko na rin yun minsan kasi may isang pastor na, at sama talaga ng loob ko, binitin kami gumastos.
para lang magkaroon daw ng ministry, pero binitin kami. Gusto ko na talagang sabihan siya, i-text siya, pero alam niyo ang feeling ko, para may dala akong bomba. Parang ang dyablo, binibigyan ako ng bomba na ikasisira ng aming relasyon. Sa sama ng loob ko. Buti na lang natulog muna ako. And then pagkagising ko, nag-pray ako na wala na. Naisip ko talaga, nag-flash sa isip ko, hindi sa Panginoon yun. Bomba na bigay sa'yo ng dyablo. At nagpahinuhod ako. Hindi ko tinloy ang plano ko na sabihan siya masasakit, pero makakasira naman ng relasyon namin. It's a bomb. Nasa kamay ko. Minsan sinasabi ko, pakimalin, gusto kong puntahan siya, kausapin siya ng personal. Kaming dalawa lang, pero hindi rin ayaw ng Panginoon. Kasi dahil sa kanyang mga ginawa, talagang halos ayaw ko nang i-detalye. Blah, 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 blah. Baka ma-identify niyo pa. Ang mahalaga kasi yung relasyon eh. Diba? Di ba na ikaw ang malugi? Di ba na ikaw ang naghirap? Di ba na ikaw yung nag-sacrifice? What is important? Yung relation pa rin. Na kayo ay masaya pa rin nag-uusap, nagkikwentuhan, no? At nagpapatuloy sa ministry. Yun ang mahalaga. May mga churches akong nakita na gano'n. Dahil sa kanilang pag-aaway-away sa kwarto na church, hindi naman kanila nagmurahan, split. Dahil sa nagpatayo ng church, hinahanap ng elders ang mga resibo, pero nandiyan yung materyales. At kumampe ang mga ibang elders, kasi nainggit sila, pinagpapala yung pastor, ay nagsigawan sa harap ng church. Split na naman. Pero hindi natutuwa ang Diyos dyan. Any relationship God built, kapag nasisira, unang nasasaktan. Hindi tayo, siya. Siya ang unang nasasaktan. Maging ito'y relasyon ng pamilya, asawa, at sa church. Lahat yan ay binibuild niya because she is a God of relationship. Kapag anumang relasyon na sinisira nyo, ang unang nasasaktan, hindi tayo, hindi kayo, ang Diyos. Kaya nasasaktan siya. Kaya alang-alang lang sa ating relasyon bilang isang church. Kinalimutan ko na yon. Ayoko. So, let the Holy Spirit fill your heart, not your feelings. Not your human feelings. Not your human idiosyncrasies. Not your mga interest nyo. Huwag nyo i-feel yan. Huwag nyo unahin ang sarili nyo. Never nyo unahin sana ang sarili nyo. Ang unahin nyo kung ano yung nakakalugod sa Diyos. Amen? Ang hirap kasi minsan inuuna natin ang sarili natin Huwag nyo unahin ang inyong interest. Unahin nyo kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. So, fill your heart with Jesus' presence. Let the Holy Spirit speak to you. Pakinggan nyo yun. Na hindi tama yun. Huwag nyo gawin yun. Kailangan nyo ano nakakalugod sa Panginoon, sa Diyos. Gawin nyo yun. And, lastly, para kung ano yung napupunos, avoid loving anything in this world. Doon sa 1 John 2:15, ngayon ko naunawaan. Kasi, ano ko iniibigin Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng mga bagay-bagay, kailangan ko kumita. Pero hindi lang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag nyo na nasain yan. Huwag nyo nasain. Nasain nyo ang Diyos. Sige, basahin nga natin sa 1 John 2:15, nasa yung gusto mo. Ang una nyo nasahin ng Panginoon. Kaya sinabi ko nga, kung may pagmamalaki, pagyayabang kayo. Huwag nyo pagyabang mga bagay na kung ano meron kayo. Pagyabang nyo ang Panginoon Diyos. Kung meron din lang kayong gustong iposes, ang kinin nyo ang presensya ng Diyos. At kung meron din lang kayong gustong puntahan nyo kung nasan ang Diyos. Kasi sabi rito, do not love the world. You see? Plainly, do not love the world. Huwag nyo ibigin yan. Or anything in the world.
Huwag niyong ibigin yan. Kahit ano. If anyone loves the world, ito, the love of the Father is not in him. Kung mas gusto nyo na makabili ng bagong damit na signature pa, kaysa magbigay ng offering, the love of the world is not in you. Makabili ng mga bagay na mga ganda, pero hindi makapag-tights. So, syempre, wala nang pag-tights. Inuna yun eh. Avoid anything in this world. Ulit, pakituloy natin yung 1 John. 1 John 2:15, no? 1 John 2:15. For everything the world, the craving of sinful man, you see, yun ang magbubunga ng mga minamahal nyo ang daigdig eh. Hindi matatapos ang inyong craving, covet, or inggit. In the lust of his eyes, the boasting of what he has, and does not come not from the Father, but from the world. Alam niyo yung isa sa mga 10 utos? Basahin natin. And then, ito'y sinabi na ng Diyos sa Exodus 20:17. The word covet. Doon sa Exodus 20:7. Ito'y isa sa mga mahalagang gusto ng Diyos, ha? You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant, maidservant, his ox, donkey, or anything that belongs to your neighbor. Actually, yung covet dyan, nung binasa ko sa Tagalog, imbot. Ano ba yung imbot? Yung gusto mong, kung ano meron siya, o gusto mong angkinin yun. Gusto ka rin magkaroon nun. Pinakamababaw na salita, yung covet, inggit. Yung bang, ay, ang ganda ng bahay nila, oh. Gusto ko magkaroon din tayo nun. At huwag niyong pipintasan ang asawa niyo. Buti pa si Pedro na ating kapitbahay ang bait-bait. Eh, ikaw naman. Buti pa si Maria na ating kapitbahay din. Hindi ako ninanag. Hindi ako, huwag niyong susumbatan. Kasi naiingit kayo kung ano meron sila asawa. Kayo sinabing, do not covet your neighbor's wife. Na mabuti pa siya, mabuti pa sila, huwag niyong ikukumpara ang asawa niyo kung kanino. Yan ang binigay sa inyo ng Panginoon. Buti pa siya, ganda ng trabaho. Sana yung asawa ko, ganda rin ng trabaho. Do not covet. Covet, meaning mainggit. Yung nasa na gusto mong makuha, yan yun. Yung sana all, yung salitang sana all. Inggit yun. Kung ano meron siya. Ano pa yan? Ano yung nakalagay doon? Yung kanyang ox, donkey, no? Sa atin, sa modern time, may kotse siya, magkakotse rin ako ng ganyan. Meron siyang mga furniture, magkakaroon din ako. Covet, the word covet in Old Testament commandment sa 20 is inggit. Huwag niyong kaiinggitan yung mga bagay na nakikita niyo sa kapitbahay niyo. Covet. That's the word of covet. Hindi kabet. Hindi angkinin. No. The word is, sana merong ka din dun. Siyempre, hindi mo naman maangkin. So, anong bagay na ninanasan nyo, na nakikita nyo, inggit yun. Alam nyo ba, inggit, ayaw ng Diyos. At nakalagay yan sa Bible. And that's the meaning of do not covet your neighbor's wife, do not covet the ox, do not covet, and so on and so forth. Huwag yung nanasain ang mga bagay na yun. Kasi kapag kayo punong-puno ng inggit, kung kayo'y punong-puno ng nasa, pangit din ang inyong magiging buhay. Kahit na walang panregalo, mangungutang ng pangregalo. Huwag na, okay lang sabihin yung wala kayong panregalo. Kahit na hindi pa dumarating ang salary na hindi naman sure kung darating, ay mangungutang agad. Hintayin nyo na lang yung salary kung kailan kayo magkakaroon. Kasi pangit yung lagi kayo utang ng utang at alipin ng nangungutang. Alipin ang isang nangungutang. At anumang obligasyon kung kayo may utang, bayaran nyo. Kasi anumang obligasyon, ang word na obligasyon, obligation, kapag anumang obligasyon na hindi nyo ginagawa, kasalanan. At siyempre, pag may utang kayo, obligasyon yun.
Kaya kung may mga utang kayo ngayon, ayaw niyong bayaran, mangako na lang kayo, kaya kausapin nyo ng tahasan, hindi nyo pa kayang bayaran. Basta't kausapin nyo, huwag nyo aakinin na quits na lang. Hindi po. Kasalanan ang hindi harapin ang utang. Kaya minsan, sabi natin, nahihirapan tayo financially. Hindi lang sa tithes yan, na hindi daw nagtatites. Alam niyo kung may obligasyon kayo financially, ibigay niyo muna. And God will release you in all financial difficulties. Wow! Huwag kayo mangutang na hindi babayaran. At kung hindi nyo rin man kayang bayaran, huwag na kayo mangutang. Maghintay lang kayo. At kung walang salary, maghintay pa rin kayo. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Huwag lang kayo mangungutang. And God will do the miracle. Ito lagi kong sinasabi. Na-experience kong walang salary for 2 years. Wala talaga akong salary kasi pinababayad ko lang ng utang na hindi ko naman utang. Pero we survive. And now, syempre, nabayaran ko. Di maluwang na, nakaburakay pa kami. Di, ang ganda, di ba? Oo. Angga-angga ang ulit. At syempre, sinasabi nyo, kaya para ma-release kayo, mag-tithes kayo, pero hindi naman binabayaran ng utang. Ito ang tanda na hindi kayo nagtatites. Kapag di kayo nagbabayad ng utang, much more hindi kayo makapagtatites. Kasi yung tao na naniningil, hindi nyo babayaran. Much more ang Diyos, di naman naniningil yan. Bayaran nyo muna utang nyo, tsaka yung mag-tithes. Magre-release kayo. And that is ayan yung nagiging bunga. Because you follow the will of God. Nasa Bible yun. Huwag kayo mangutang at maaari. Kaya mga Muslim, ayaw nila magpautang. They are following it. They are just waiting. At sa Bible din yun. Alipin, sa Proverbs yun. Alipin ang isang nangungutang. Huwag kayong magpaalipin. You are not ano ba English? Alipin? Servant? Oh. Okay, palipin sa utang. Maging malaya kayo. And 2 years na wala akong salary, alam niyo, hindi ako nangutang. Ayoko kasi mangutang. Hindi ko galing mangutang. Hindi ako umutang. Hindi ako lumapit kahit kanino. Alam niyo yan. Hindi ako kumausap kahit kanino sa inyo. Pero nakasurvive kami for the whole 2 years. And then God released me. So, kahit may wala akong salary, maluwag pa rin kami. Kumakain kami, buti na lang sa mga ayuda kasi panahon yon na pandemya. Sunod-sunod nangyari sa akin, nabalian ako ng buto, tapos nawala yung mga libro ko kasi nga naging, yung online na, buti na lang may ayuda. Hindi ako nangutang, naghintay na lang ako ng ayuda. At yun ang paraan ng Diyos. After 2 years naman, nag-boom uli ang Panginoon sa buhay namin. And that is what happening, no? Kung ano yung ina-accumulate nyo sa buhay nyo, kapag mahal nyo ang daigdig, ang mga bagay sa daigdig, no? Ang lahat ng bagay sa daigdig, huwag nyo ibigin. Ang ibigin nyo, accumulate nyo sa buhay nyo. Ang presensya niya, ang Espiritu Santo, at kung saan siya naroon, puntahan nyo siya. Siya ang giver. Huwag nyong habulin ang blessing. Never kayong hahabol sa blessing. Ang hanapin nyo yung nagbibigay ng blessing. Tama? Nasaan ang nagbibigay ng blessing? Tayong lahat magsitayo. Gusto niya magbunga tayo ng magaganda. Kaya taniman nyo ang inyong puso, ang inyong isipan, ang inyong buhay ng presensya niya, ng kanyang salita, ng kanyang kapangyarihan. Ikaw ay totoo, Diyos. Hindi ka nagsisinungaling at ikaw, Panginoon, ay tangible kasi nakikita namin nangyayari, Lord God, na ito'y totoo na nangyayari sa buhay na kapag kayo ay sumasa amin. Lord, you are tangible, you are real, you are truth. That's why, Panginoon, kayo ang aming ipagyayabang. Kayo ang aming nanasain na maposes. At kayo, Panginoon, kung nasan kayo, doon kami nanasain naming makarating. Taas po natin ating mga kamay. May the Lord fill your heart, fill your soul, fill your mind with His presence. At kung nasan ang Panginoon,
nandun ang pagpapala, nandun ang kalayaan, nandun ang katagumpayan. Pagpalain kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.